Alam niyo ba na ang isang 67 anyos na pasyente ko ay nagulat sa resulta ng Stanford study? Hindi tadhana ang taba sa tiyan tuwing tumatanda. Tuklasin ang 5 galaw na magpapabilis ng inyong metabolismo kahit lampas 60 ka na. Hindi kailangan ang nakakapagod na ehersisyo. Bago tayo magsimula, i-comment ang inyong edad at kung taga saan kayo. Handa na ba kayo? Ehersisyo numero 5. Pag-angat ng tuhod na nakatayo na may resistensya. Maraming tao ang nag-aakala na ang pag-angat ng tuhod o knee lifts ay para lamang sa simpleng warm-up o pagpapainit ng katawan bago ang totoong ehersisyo. Ngunit, narito ang katotohanan na madalas nating makaligtaan bilang mga nakatatanda. Ang paraang ituturo ko sa inyo ay sadyang espesyal. Kung gagawin nyo ito ng husto, maa-activate nito ang inyong deep abdominal muscles sa paraang hindi nagagawa ng mga tradisyonal na ehersisyo na madalas nating nakikita sa telebisyon. Bilang isang doktor na nakasaksi na sa libu-libong kwento ng pagtanda, madalas kong makita ang pagkakamaling ito sa aking mga pasyente. Akala nila ay sapat na ang basta-bastang paggalaw, pero ang totoo, hindi nila tinatamaan ang pinakaugat ng problema. Sa isang malawakang pag-aaral mula sa University of Michigan, sa 180 matatanda na lampas 60 taon, nadiskubre nila ang isang kamangha-manghang bagay, ang pag-angat ng tuhod na may dagdag na resistance o konting bigat ay nagpapalakas ng inyong core strength ng 34% na higit pa kaysa sa mga nakakapagod na ehersisyo sa sahig na madalas ay nakakasakit lang ng likod. Bakit ito nangyayari sa ating katawan? Habang tayo ay tumatanda, ang ating transverse abdominis o ang tinatawag nating natural na sinturon ng katawan na nakabalot sa ating baywang ay tila natutulog. Kapag ang muscles na ito ay naging dormant o hindi na aktibo, dito na lumalabas ang nakaka-frustrate na belly pooch o ang lumaylay na puson na tila imposible nang alisin. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong haba ng lakad nyo sa parke sa umaga ay tila hindi pa rin nawawala ang inyong bilbil. Marami sa inyo ang nakakaranas din ng pananakit ng kasukasuan o mabilis na pagkapagod at madalas ay isinisisi natin ito sa katandaan. Ngunit ang totoo ay dahil ito sa panghihina ng ating natural na suporta sa ating tiyan. Naalala ko ang aking pasyenteng si Robert. Si Robert ay 67 taong gulang at tulad ng marami sa inyo, siya ay masipag maglakad tuwing umaga sa kanilang subdivision sa Amerika. Pero ang laging reklamo niya sa akin tuwing check-up, "Doc, bakit tila lalong lumalaki ang tiyan ko kahit naglalakad naman ako?" Nang suriin ko ang kanyang galaw, nakita kong ginagawa niya ang knee lifts ng walang tamang teknik at walang tamang bigat. Pinatigil ko siya sa maling paraan na iyon at itinuro ang tamang anggulo. Narito ang dapat ninyong gawin upang makuha ang tamang resulta. Tumayo ng tuwid, ang inyong mga paa ay dapat magkahanay sa lapad ng inyong balakang. Humawak kayo ng isang magaan na dumbbell o kahit isang bote ng tubig na may bigat na 3 hanggang 8 pounds sa tapat ng inyong dibdib. Ang bigat na ito ay sapat na upang lumikha ng resistance, ngunit hindi masyadong mabigat para masira ang inyong tamang porma. Ngayon, itigil na ang pag-angat ng tuhod ng diretso lang sa harap. Sa halip, iangat ang inyong tuhod sa isang bahagyang anggulo patungo sa kabilang balikat habang sabay na itinutulak ang hawak ninyong bigat pasulong. Ang diagonal na galaw na ito ay napatunayang nagpapakilos ng 40% na higit pang muscle fibers kumpara sa simpleng pag-angat, ayon sa mga biomechanical analysis na ginawa sa Duke University. Manatili sa itaas ng 2 segundo bago dahan-dahang ibaba ang paa sa loob ng 3 segundo. Huwag nating kalimutan ang pinakaimportante, ang inyong paghinga. Habang iniaangat ninyo ang tuhod, huminga ng malakas palabas. Natila ba ay hinihipan ninyo ang mga kandila sa inyong birthday cake? Ang ganitong pattern ng paghinga ay nagpapagana sa inyong deep core at nagdadala ng mas maraming oxygen sa inyong fat cells, kaya mas madali silang maglabas ng nakaimbak na enerhiya. Ang ehersisyong ito ay isang mahusay na alternatibo kaysa sa pag-asa lamang sa mga mamahaling supplement. Bagamat ang pagkain ng masustansya ay mahalaga,
Ang tamang galaw na ito ang tunay na magbubukas sa pinto ng inyong metabolismo. Gawin ito tuwing umaga kapag ang inyong growth hormone levels ay natural na mataas para sa dagdag na 20% fat loss. Kung handa na kayong simulan ang inyong umaga ng tama para sa inyong kalusugan, paki-comment ang salitang morning sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang kasama ko sa paglalakbay na ito. Ehersisyo numero 4, mga binagong push-up sa dingding. Marami sa inyo ang agad na umaatras o nakakaramdam ng kaba kapag naririnig ang salitang push-ups. Naiintindihan ko kayo. Sa edad nating ito, ang tradisyonal na push-ups sa sahig ay tila isang parusa para sa ating mga kasukasuan. Maraming senior ang sumuko na sa ehersisyong ito dahil masakit ito sa balikat, mahapdi sa pulso at madalas ay nagdudulot lamang ng hirap sa leeg. Akala ng marami, ang ehersisyong ito ay para lamang sa mga kabataan o sa mga malalakas ang braso. Ngunit narito ang isang katotohanan na magpapabago sa inyong pananaw. Ang binagong bersyon na ito na gamit ang pader ay hindi lamang mas ligtas, kundi mas epektibo para sa pagtunaw ng taba sa inyong tiyan. Ayon sa isang masusing pag-aaral mula sa Cleveland Clinic na kinabibilangan ng 450 kalahok na ang edad ay lampas 60, ang wall push-ups na may tamang pag-activate sa core ay nakakabawas ng average na 2.8 pulgada sa sukat ng baywang sa loob lamang ng 8 linggo. Isipin ninyo 2.8 pulgada nang hindi ninyo kailangang bumaba sa sahig. Bakit ba ito napaka-epektibo para sa atin? Ang sikreto ay hindi matatagpuan sa lakas ng inyong mga braso, kundi sa tinatawag naming active plank position. Habang tayo ay tumatanda, ang ating kakayahang panatilihing matatag at matigas ang ating gitnang bahagi ay unti-unting humihina. Kapag hindi aktibo ang inyong core, ang inyong buong katawan ay nawawalan ng wastong suporta. Napapansin niyo ba na kapag kayo ay nakatayo ng matagal, tila lumalaylay o bumabagsak ang inyong balakang? O kaya naman ay ang pabalik-balik na hapdi at sakit sa ibabang bahagi ng inyong likod tuwing kayo ay kumikilos. Ito ay mga malinaw na senyales na ang inyong core ay hindi na gumagana ng tama para protektahan ang inyong spine o gulugod. Ang kakulangang ito sa aktibong lakas ang dahilan kung bakit nagiging mas kapansin-pansin ang taba sa ating tiyan. Naalala ko ang marami sa aking mga pasyente sa klinik na dating takot na takot subukan ang kahit anong uri ng push-ups. May isang ginang na akala niya ay mapupuwersa ang kanyang balikat. Ngunit nang ituro ko ang teknik na ito sa pader, nagulat siya. Pagkatapos ng 10 ulit, ang naramdaman niyang pagod ay nasa kanyang tiyan at hindi sa kanyang mga joints. Ang saya sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang kaya pa pala niyang gawin ito ay tunay na nakakaantig ng puso. Narito ang tamang paraan upang gawin ito nang ligtas sa inyong tahanan. Tumayo kayo ng may layo na 2 feet mula sa inyong pader. Ilapat ang inyong mga palad sa pader na kapantay ng inyong balikat. Ngayon, bago ninyo simulan ang paggalaw, gawin ang tinatawag kong pre-activation. Isipin ninyo na may isang tao na tila susuntok sa inyong tiyan. Siguradong patitigasin ninyo ang inyong abs upang protektahan ang inyong sarili, hindi ba? Iyan ang tamang pakiramdam. Panatilihing matigas ang inyong tiyan habang dahan-dahang inilalapit ang dibdib sa pader sa loob ng 2 segundo. Huminto ng saglit at itulak ang pader palayo sa loob ng 2 segundo. 2, 1, 2. Ito ang tamang hipju o ritmo na kailangan ninyo. Siyempre, ang ehersisyong ito ay mas magiging epektibo kung sasamahan ninyo ng tamang pagkain. Ang pagkain ng sapat na protina ay mahalaga upang mapangalagaan ang inyong muscles habang tinutunaw ang taba. Hindi ninyo kailangang mag-diet ng sobra-sobra. Sapat na ang pagpili sa mga sariwang pagkain kaysa sa mga delata o processed foods. Ang pagkain ang inyong gasolina at ang ehersisyo ang inyong makina. Huwag ninyong hayaang pigilan kayo ng inyong takot o ng sakit na nararamdaman ninyo dati. Ang inyong katawan ay may kakayahan pang magbago at lumakas basta't alam ninyo ang tamang paraan na hindi kayo mapapahamak.
Itigil na ang paggawa ng mga ehersisyong nagdudulot lamang ng sakit at simulan ang mga galaw na tunay na nag-aalaga sa inyo. Kung handa na kayong maging matatag at malakas para sa inyong pamilya at para sa inyong sarili, i-comment ang salitang strong sa ibaba. Gusto kong makita ang inyong determinasyon. Ehersisyo numero 3, mga pag-ikot ng bisikleta na nakaupo. Mga kaibigan, narito ang isang malaking pagkakamali na nakikita ko sa maraming tao. Pilit nilang ginagawa ang bicycle crunches habang nakahiga sa sahig dahil iyon ang nakikita nila sa mga lumang video. Ngunit kailangan ninyong malaman na ang posisyong ito ay naglalagay ng matinding panganib sa inyong leeg at sa inyong gulugod. Sa edad nating lampas 60, ang ating mga disko sa likod ay mas marupok na at madaling mamaga. Ang pagpilit na iangat ang ulo mula sa sahig ay madalas na nagre-resulta sa sakit ng leeg at panganib ng herniated disc. Itigil na ninyo ang ganitong uri ng pagpapahirap sa inyong sarili dahil mayroon tayong mas ligtas na paraan. Ang tunay na kalaban natin ay hindi lang ang taba na nakikita sa labas, kundi ang tinatawag naming visceral fat. Ito ang uri ng taba na nakabalot sa inyong mahahalagang organo sa loob ng tiyan. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay nawawalan ng kakayahang sunugin ang taba na ito ng kusa. Ngunit mayroon tayong solusyon. Ang pag-ikot ng inyong katawan o ang spinal rotation ay nagbubukas sa tinatawag naming metabolic cascade effect. Ibig sabihin nito, maraming sistema ng muscles sa inyong katawan ang sabay-sabay na kumikilos para sunugin ang enerhiya nang hindi ninyo kailangang mapagod ng husto o humingal. Napapansin niyo ba ang mabigat na pakiramdam sa inyong puson tuwing umaga? Tila ba ang inyong tiyan ay laging matigas o bloated kahit kaunti lang ang inyong kinakain? Iyan ay senyalis na ang inyong metabolismo sa bahaging iyon ay tila nakahinto. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabing tila may mabigat na pasanin sila sa kanilang baywang na hindi maalis-alis. Ang pakiramdam na ito ay hindi lamang dahil sa taba, kundi dahil din sa mahinang sirkulasyon ng oxygen sa inyong mga cells sa tiyan. Isang mahalagang pag-aaral mula sa bansang Sweden ang sumubok sa 320 matatanda sa loob ng 4 na buwan. Nadiskubre nila na ang seated bicycle rotations ay nakabawas ng mapanganib na visceral fat ng 31% na higit pa kaysa sa mga tradisyonal na ehersisyo sa sahig. Ayon din sa mga pagsusuri sa Yale University, ang ganitong uri ng galaw na may tamang ritmo ay nagpapataas ng daloy ng oxygen sa inyong fat cells ng 28% na siyang nagiging hudyat upang maglabas sila ng nakaimbak na enerhiya. Naalala ko ang aking pasyenteng si Mary. Si Mary ay isang masayahing lola na naninirahan sa isang tahimik na komunidad sa Amerika. Gusto niyang manatiling malakas para makasama ang kanyang mga apo sa paglalakad, pero ang pananakit ng kanyang likod ang laging humahadlang sa kanya. Sinabi ko sa kanya, "Mary, iwanan mo na ang sahig at kumuha ka ng isang matibay na upuan sa inyong kusina." Matapos lamang ang ilang linggo ng paggawa nito, habang siya ay nanonood ng kanyang paboritong programa, ang kanyang likod ay gumaan at ang kanyang bilbil ay kapansin-pansing lumiit. Ang saya sa kanyang tinig nang ibahagi niya sa akin, ang balitang ito ay hindi ko malilimutan. Narito ang paraan upang gawin ito ng tama sa inyong sariling tahanan. Umupo sa isang matatag na upuan at siguraduhing tuwid ang inyong likod. Huwag sasandal sa likuran ng upuan upang mapagana ang inyong core muscles. Ilagay ang inyong mga kamay sa likod ng ulo ng bahagya lamang at huwag itong hihilahin. Iangat ang inyong kanang tuhod at dahan-dahang iikot ang inyong dibdib upang ang kaliwang siko ay tumungo sa direksyon ng tuhod na iyon. Ang mahalaga ay ang pag-ikot ng inyong ribcage at hindi ang paghila sa inyong leeg. Gawin ito ng may dahan-dahan at siguraduhing humihinga kayo ng malalim. Isang mahusay na paraan upang suportahan ang ehersisyong ito ay ang pagkain ng mga luntiang gulay na mayaman sa fiber para sa inyong digestion. Ang pagkain ng tama at ang wastong galaw ay magkasama sa pagpapanatili ng inyong kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay napakadali lang nito, dahil maaari itong gawin kahit nakaupo lang sa harap ng telebisyon, paki-comment ang salitang easy sa ibaba.
Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang magsisimulang mag-ikot ng kanilang katawan para sa mas malusog na bukas. Ehersisyo numero 2. Pagbaluktot sa gilid na may kontrol sa paghinga. Mga kaibigan, narito ang isang pagkakamaling madalas kong makita sa gym o kahit sa mga video sa internet. Maraming tao ang gumagawa ng side bends o ang pag-oblique ng napakabilis. Tila ba sila ay nagmamadaling matapos? O kaya naman, ang mas malala ay kinakalimutan nilang huminga ng maayos at pinipigilan ang kanilang hininga habang yumuyuko. Maling-mali po iyon. Ang pag-eehersisyo ng mabilis at walang tamang hininga ay hindi lamang hindi epektibo, kundi maaari ring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng inyong dugo at lalong pag-igting ng inyong mga kalamnan sa likod. Bakit ba ito napaka-importante para sa atin na nasa edad na? Ang sagot ay matatagpuan sa isang hormone na tinatawag nating cortisol o ang stress hormone. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay mas nagiging sensitibo sa stress. Kapag ang inyong cortisol level ay laging mataas, ang inyong katawan ay automatikong nag-iimbak ng taba sa inyong tiyan, kahit na hindi kayo kumakain ng marami. Ang taba na ito ay tila nagsisilbing proteksyon ng katawan laban sa stress. Pero ang totoo ay ito ang nagpapabigat sa inyong baywang. Napapansin niyo ba ang pabalik-balik na sakit sa inyong ibabang bahagi ng likod? O kaya ay ang tinatawag nating muffin top o ang taba na lumalampas na sa inyong datlang? Iyan ay mga senyales na ang inyong katawan ay laging nasa ilalim ng tensyon. Marami sa aking mga pasyente ang nagtataka kung bakit lumalaki ang kanilang baywang kahit na sila ay aktibo. Ang dahilan ay hindi ang kakulangan sa galaw, kundi ang maling paraan ng pagtugon sa stress ng kanilang katawan. Isang kamanghamanghang pag-aaral mula sa Tokyo University ang sumuri sa 240 matatanda. Nadiskubre nila na ang simpleng pagyuko sa gilid na sinamahan ng kontroladong paghinga ay nakakabawas ng 3.2 pulgada sa baywang at nakakabawas ng 45% ng sakit sa likod. Ang sikretong ito ay nagmula pa sa mga sinaunang samurai warriors sa Japan na nananatiling malakas at maganda ang pangangatawan hanggang sa kanilang edad na 70. Ang kanilang sikreto ay ang pag-activate sa parasympathetic nervous system, ang bahagi ng ating katawan na nag-uutos na mag-relax at magsunog ng taba. Naalala ko ang aking pasyenteng si Linda. Si Linda ay laging abala at laging pagod. Sabi niya sa akin, "Doc, bakit tila lalong sumasakit ang likod ko tuwing sinusubukan kong mag-ehersisyo?" Nang ituro ko sa kanya ang kontroladong pagyuko na ito, sa simula ay hindi siya naniwala na ang paghinga lang ay makakatulong. Pero makalipas ang ilang linggo, sinabi niya sa akin na hindi lang ang kanyang baywang ang lumiit, kundi naging mas mahimbing din ang kanyang tulog at nawala ang tensyon sa kanyang katawan. Narito ang paraan upang gawin ito ng tama. Tumayo ng bahagyang mas malapad ang mga paa kaysa sa inyong balikat. Panatilihing malambot ang inyong mga tuhod. Huwag itong ititigas. Habang humihinga kayo ng malalim sa inyong ilong sa loob ng 4 na segundo, itaas ang inyong kanang kamay. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas sa inyong mga labi. Na tila ba kayo ay sumisipol o naghuhuwit sa loob ng 6 na segundo. Habang ginagawa ang mahabang paghinga na ito, dahan-dahang yumuko sa inyong kaliwa. Pakiramdam ninyo ang bawat hibla ng inyong kalamnan na bumubukas at nagre-relax. Ang paghinga ang inyong pinakamabisang kagamitan. Kahit ang pinakamasustansyang pagkain ay hindi gagana ng husto kung ang inyong katawan ay laging nasa ilalim ng stress. Ang sariwang hangin at ang tamang ritmo ng hininga ay libre at laging abot kamay ninyo. Itigil ang pagmamadali. Itigil ang pagpapahirap sa inyong sarili. Sa halip, simulan ang pakikinig sa inyong katawan at ibigay dito ang kapayapaang kailangan nito para magbago. Kung naramdaman ninyo ang gaan at ginhawa habang iniisip ang galaw na ito, paki-comment ang salitang relax sa ibaba. Gusto kong makasama kayo sa paghahanap ng katahimikan at kalusugan. Ehersisyo numero 1, ang pagpigil sa metabolic bridge
Mga kaibigan, narito ang isang malaking pagkakamali na madalas kong makita sa maraming seniors. Akala nila ang pagtakbo ng mabilis o ang pagtalon-talon ang tanging paraan upang sunugin ang taba sa tiyan. Dahil dito, marami ang nakakalimot sa kahalagahan ng mga isometric exercises o yung mga ehersisyo kung saan nananatiling tahimik at walang galaw ang inyong katawan habang ang inyong muscles ay matinding nagtatrabaho. Ang pag-iwas sa mga ganitong uri ng ehersisyo ay tila pagtanggi sa pinakamabisang sandata laban sa mubong na sadyang idinisenyo para sa ating edad. Itigil na ninyo ang pagpapahirap sa inyong sarili sa mga cardio na nakakahingal ngunit wala namang epekto sa inyong puson. Bakit ba ito tinawag ng Harvard Medical School na the perfect storm para sa pagtunaw ng taba? Sa ating edad na lampas 60, ang ating growth hormone o ang hormone na responsable sa pagsunog ng taba at pagpapanatili ng ating kabataan ay unti-unti nang bumababa. Ito ang dahilan kung bakit tila ang inyong katawan ay laging pagod at ang inyong balat ay nawawalan na ng sigla. Ang metabolic bridge hold ay gumagawa ng isang matinding tensyon sa inyong core muscles na nag-uutos sa inyong pituitary gland na maglabas ng mas maraming growth hormone. Ipinaparamdam nito sa inyong katawan na kailangan nitong mag-adjust at magsunog ng enerhiya ng mabilis. Kahit na kayo ay nakahiga lamang sa sahig, napapansin niyo ba ang taba sa inyong tiyan na tila naging permanenteng bahagi na ng inyong katawan sa loob ng maraming dekada? Iyan ay dahil sa kawalan ng tensyon sa inyong deep stabilizer muscles. Marami sa inyo ang nakakaranas din ng panghihina sa inyong mga binti at hirap sa pagbalanse tuwing kayo ay naglalakad. Ang mga sintomas na ito ay malinaw na hudyat na ang inyong core ay hindi na sapat na matatag upang suportahan ang inyong buong bigat. Ang metabolic bridge hold ang magsisilbing pundasyon upang muling patigasin ang inyong gitnang bahagi. Sa isang kamanghamanghang pag-aaral mula sa Harvard Medical School, sinuri nila ang mahigit 500 seniors. Ang mga gumagawa ng ehersisyong ito sa loob lamang ng 6 na minuto bawat araw ay nawalan ng average na 5.1 pulgada sa kanilang baywang sa loob lamang ng 10 linggo. Higit pa rito, nadiskubre nila na ang growth hormone production ng mga kalahok ay tumaas ng 47%. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kasamahan ko sa medisina ay nagulat. Dahil ang resulta ay tila galing sa isang makapangyarihang gamot, ngunit ito ay galing lamang sa tamang galaw at hininga. Naalala ko ang aking pasyenteng si Robert, ang pasyenteng nabanggit ko sa simula ng ating kwento. Noong una, hirap siyang itaas ang kanyang balakang dahil sa kanyang mabigat na tiyan. Ngunit nang ituro ko sa kanya ang metabolic bridge hold, sinamahan namin ito ng tamang NIPGU ng hininga. Makalipas lamang ang 3 linggo, ang kanyang asawa mismo ang nakapansin na ang kanyang mga lumang polo shirt ay tila lumuwag na sa kanya. Ang saya sa mga mata ni Robert nang makita niyang kaya pa pala niyang maging malakas ay isang bagay na hindi ko makakalimutan. Narito ang paraan upang gawin ito ng tama. Humiga sa inyong likod na may baluktot na tuhod. Itaas ang inyong balakang hanggang maging tuwid ang inyong katawan mula sa tuhod hanggang balikat. Ngayon, narito ang pinakaimportanteng detalye. Habang nakataas ang balakang, gumawa ng maliliit na pulses o yung pag-angat ng bahagya na halos kalahating pulgada lamang at huwag kalimutan ang segmented breathing, hininga ng 2 segundo, hinto, hininga ulit, hinto. Ang ganitong paraan ay lumilikha ng intra-abdominal pressure na nagpapabilis sa inyong metabolismo. Mas magiging epektibo ang ehersisyong ito kung gagawin ninyo ito sa umaga bago kumain ng almusal, dahil ang inyong insulin levels ay mababa. Kaya mas mabilis na masusunog ang taba. Ang pagkain ng sapat na protina at pag-iwas sa mga matatamis na pagkain ay lalong magpapatatag sa resulta nito. Ang pagkain ay inyong gamot at ang ehersisyo ang inyong buhay. Kung handa na kayong yakapin ang pagbabagong ito at maramdaman ang sigla ng inyong kabataan, paki-comment ang salitang ready sa ibaba. Gusto kong makasama kayo sa pagtupad ng inyong pangako sa inyong sarili. Salamat sa panonood.
Ngayon si Robert ay punong-puno na ng sigla at masayang nakikipaglaro sa kanyang mga apo. Tandaan, ang inyong katawan ay hindi mahina, kailangan lang nito ng tamang galaw at hininga. Sa comment section, ibahagi ang isang maliit na pangako para sa inyong kalusugan ngayong linggo. I-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay.